Nangangamba naman ang ilang mambabata sa posibleng agricultural damage ng umano'y hindi patas na trade agreement na sinelyohan ng Pilipinas at Amerika sa nagdaang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw katanggap-tanggap ang 1% ikinaltas na taripa sa atin, katumbas ng zero tariff sa kanilang mga produkto. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng pagkamahalang ilang senador sa inanunsyong trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng naganap na pulong sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ito ay ang 19% tariff sa mga produkto ng Pilipinas na papuntang Amerika at 0% sa mga US products na imported sa Pilipinas. Ayon kay Senador Juan Miguel Mig Zubiri, delikado ito para sa ating mga magsasaka. Ito ay kapag bumaha ng supply ng karne, manok at mais mula sa Amerika, tiyak na matindi ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Para kay Zubiri, hindi patas ang ganitong uri ng kasunduan lalo na't ang Pilipinas ay matagal ng kalyado ng Amerika. Dito nakatayo ang kanilang mga EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Inirekomenda nito na maaring maghanap ng ibang market ang Pilipinas gaya sa Europa at Canada na nakahandang pumasok sa Free Trade Agreement. Pareho sila ng pangamba ni Senator Kiko Pangilinan na nagsabing magdudulot ng matinding epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa ang zero tariff na ipatutupad sa mga US products papasok sa Pilipinas. Hinimok ni Pangilinan ng Malacanang na maging transparent at ilatag kung ano ang nilalaman ng trade agreement lalo na sa sektor ng agrikultura. Dahil kung merong dapat unang maprotektahan ay ang sektor ng agrikultura upang hindi malagay sa alanganin ang kagustuhan nating magkaroon ng food security. Nais naman ni Senador Sherwin Gatchalian na makita muna ang kabuuan ng kasunduan bago siya magbigay komento hinggil dito. Nauna nang inihayag ng mga opisyal ng administrasyon na hindi saklaw ng zero tariff ang mga produkto sa agrikultura mula sa Amerika. Ang sakop lang nito ay mga sasakyan na gawa sa Amerika na imported dito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.